Magandang araw mga ginigiliw naming tagapakinig. Magandang araw mga minamahal naming mag-aaral sa ikasyam na baitang. Ako pong muli ang inyong makakasama, Ma'am Rhea O. Malyari, upang talakayin ang ating bagong aralin. Binabati ko kayo dahil matyagaan niyong natapos ang unang markahan. Halina't samahan niyo ako upang talakayin ang ating bagong aralin sa unang module sa ikalawang markahan. Natiyak na inyong magugustuhan at kapupulutan ng maraming kaalaman. Ating tatalakayin ang module 1 sa ikalawang markahan tungkol sa pagbuo ng tanka at haiku. Sa pagtatapos ng aralin, ikaw ay inaasahang: una, nasusuri ang pagkakaiba at pagkakatulad ng estilo ng pagbuo ng tanka at haiku. Ikalawa, nabibigyang kahulugan ang matatalinghagang mahalagang salitang ginamit sa tanka at haiku. Handa na ba kayo mga mag-aaral? Pero bago yan, magkakaroon tayo ng paghahawa ng sagabal. Ano ba itong pantig? Pag sinabing pantig, yan ay galaw ng bibig, saltik ng dila na may kasabay na tunog ng lalamunan. Walang antalang bugso ng tinig sa pagbigkas ng salita. Halimbawa, ang salitang maganda, ma-gan-da. Ilang pantig? Magaling. Yan ay binubuo ng 3 pantig. Sunod, ang salitang taludtod. Ito naman ay tumutukoy sa linya ng mga salita sa mga tula. So, taludtod ang bawat lines sa English. At syempre, ang salitang saknong. Ito naman ang parte ng tula na naglalarawan sa grupo ng 2 o higit pang linya o taludtod. Sa English, yan ay tinatawag na stanza. Naunawaan na ba ninyo? Alam mo ba na ang tanka ay ginagamit sa paglalaro ng mga aristokrat sa isang pagtitipon noong unang panahon? Samantalang ang haiku naman ay lumaganap sa Pilipinas noong panahon ng pananakop. Samantalang ang bansang Japan, na isa sa mga kilala at nangunguna sa larangan ng teknolohiya, hindi lamang sa Asya kundi maging sa buong daigdig. Bagamat makabago na ang paraan ng kanilang pamumuhay, napanatili pa rin nila ang kanilang sinaunang kultura at pagpapahalaga sa panitikan. Patuloy nila itong ginagamit at pinagyayaman tulad na lamang ng mga tanka at haiku. Ano ba ang estilo ng pagkakasulat ng tanka at haiku? Parehong anyo ng tula ang tanka at haiku ng mga Japanese. Maikling awitin ang tanka at binubuo ng 31 pantig na may 5 taludtod. Karaniwang hati ng pantig sa mga taludtod ay 7, 7, 7, 5, 5 o 5, 7, 5, 7, 7 na maaring magkapalit-palit din basta ang kabuuan ng kanilang pantig ay 31 pantig pa rin. Halimbawa, sa unang linya, ang ilalagay mo ay 5 pantig, sa ikalawang linya, 7, sa ikatlong linya, 5, sa ika-4 na linya, 7, at sa ika-5 linya ay 7. Basta siguraduhin lang mga mag-aral na ang kabuuan ay 31 pantig. Samantala, ang haiku naman ay mas pinaikli sa tanka. May 17 bilang ang pantig ng 3 taludtod, 17 ang pantig. Maaring ang hati ng pantig sa mga taludtod ay 5, 7, 5 o maaring magkapalit-palit din na ang kabuuan ng pantig ay 17 pa rin. Halimbawa, sa unang linya, ikaw ay gagamit ng 5 pantig. So, ikalawang linya, 7 pantig. At ikatlong linya ay 5 pantig pa rin. O kahit magkapalit-palit. So, unang linya mo ang 7,
Ikalawa 5, ikatlo ay 5. Basta ang kabuuan mga mag-aral ay 17 pantig. Karaniwang paksa ng tangka ay pagbabago, pag-ibig at pag-iisa. Ang paksang ginagamit naman sa haiku ay tungkol sa kalikasan at pag-ibig. Parehong nagpapahayag ng masidhing damdamin ang mga tulang tangka at haiku. Sa ating bansang Pilipinas, ang tanaga, isang maikling katutubong Pilipinong tula na kinaugaliang ginagamit sa wikang Tagalog. May istruktura itong 4 na taludtod at 7 pantig kada taludtod. Naglalaman ito ng pang-aral, agimas at payak na pilosopiyang ginagamit ng matatanda sa pagpapagunita sa mga kabataan. Naglalaman din ito ng matalinghagang pananalita. Ang kaibahan lamang ng tanaga, mga mag-aral, ito ay may sukat at tugma. At ang sukat nga ay 7, 7, 7, 7 na may kabuang 24 na pantig. Narito ang mga halimbawa ng tangka at haiku na mula sa wikang Nihongo ay isinali naman sa English at Filipino. Basahin at suriin. Tangka ni Kinomo Tomonori. Sinalin sa Filipino ni Velma C. Ambat. Sa salitang Hapon, Hisaka Tano, Hikari no do Kiki, Haru no Hiri, Shizoku Koro ko, Hana no Chirora mu. English, this perfectly still spring day buds and soft light from the spread out sky. Why do the cherry blossoms so restlessly scatter down? At sa wikang Filipino, payapa at tahimik ang araw ng tagsibol. Maaliwalas, bakit ang cherry blossoms naging mabuhay? Sa wikang Hapon, Hachushi Guri. Sa wikang Ingles, an old silent pond. At sa wikang Filipino, matandang sapa. Sa wikang Hapon, Sarumoko Hinoo. Sa wikang Ingles, a frog jumps into the pond. At sa wikang Filipino, ang palakay tumalon. Sa Hapon, Hoshiginari. Sa Ingles, flash, silence again. At sa Pilipino naman ay lumalagasla. Verso na katumbas ng haiku na karaniwang binibigkas tuwing may mga pagtitipon. Narito ang ilang mga halimbawa. Ang daragang taga kay mamis, permi lamang ananisnis. Datugali mi aga intrimis, nga anang ngirit makatatanis. Duto sa men sa dalamisag, mi balay nga ingkakalkag, rapitan mo asisilag. Milanggam akong arumasit, kung maglipad tupong sa langit, ang Diyos anang insasambit, kulintas anang inggubitbit. Bukadkad ang pag-irog na marahang humagod sa labing di malimot. Tayo'y magsanay. Para sa gawain isa, ang ating panuto, basahin ang bawat tangka at haiku. Suriin ayon sa paksa at mensaheng nais ipabatid nito. Piliin sa kahon ang kasagutan. So ang ating paksa ay pag-iisa, pag-ibig, pagbabago, kalikasan. Ang mensahe, pangamba, pag-aasam, pangungulila at kalungkutan. So dyan lamang kayo pipili mga mag-aaral. Ang ating halimbawang tangka, katapusan ng aking paglalakbay ni Oshikoshi Metsuni. Sinalin sa Pilipino ni M.O. Jokson. Napakalayo pa nga, wakas ng paglalakbay. Sa ilalim ng puno, tag-init noon, gulo ang isip. So pumili doon sa kahon kanina ng paksa at ng mensahe. Kasunod, naghihintay ako ni Prinsesa Nokada, sinalin sa Filipino ni M.O. Jokson. Naghihintay ako, oo, nananabig ako sa iyo. Pigit mata pa nga, gulo sa dampi nitong taglagas.
Ganon din mag-aaral ang gagawin. So, hanapin ang paksa at ang mensahe. Samantalang sa haiku, pinamagatang tutubi ni Gonzalo K. Flores, hila mo'y tabak, ang bulaklak nanginig sa paglapit mo. Ito ay may 3 taludtod. Ganon din ang gagawin, hanapin ang paksa at mensahe. At ikalawang halimbawa, ang yaya ni Gonzalo K. Flores, ulilang damo sa tahimik na ilog, halika sinta. Para naman sa gawain 2, piliin ang pagkakaiba at pagkakatulad ng tangka at haiku. Isulat sa kahon sa ibaba ang iyong kasagutan. Pumili lamang ng mga sagot sa itaas na kahon. Kaligirang pangkasaysayan ng tangka at haiku, isinalin sa Filipino ni M.O. Hoxon. Ang tangka at haiku ay ilang anyo ng tula na pinahahalagahan ng panitikang Hapon. Ginawa ang tangka noong ika-8 siglo at ang haiku noong ika-15 siglo. Sa mga tulang ito, layong pagsamasamahin ang mga ideya at imahe sa pamamagitan ng kakaunting salita lamang. Ang pinakanaunang tangka ay kasama sa kalipunan ng mga tula na tinatawag na Manyoshu o Collection of 10,000 Leaves. Antolohiya ito na naglalaman ng iba't ibang anyo ng tula na karaniwang ipinahahayag at inaawit ng nakararami. Sa panahong lumabas ang Manyoshu, kumawala sa makapangyarihang empluwensya ng sinaunang Tsino ang mga manunulat na Hapon. Ang mga unang makatang Hapon ay sumulat sa wikang Tsino sapagkat eksklusibo ang wikang Hapon sa pagsasalita at wala pang sistema ng pagsulat. Sa pagitan ng ika-5 hanggang ika-8 siglo, isang sistema ng pagsulat ng Hapon ang nilinang na mula sa karakter ng pagsulat ng Tsina upang ilarawan ang tunog ng Hapon. Alam niyo ba kung ano ang tawag sa ponemikong karakter na ito? Tinawag itong kana, na ang ibig sabihin ay hiram na mga pangalan. Noong panahong nakompleto na ang Manyoshu, nagsimulang pahalagahan ng mga makatang Hapon ang wika nila sa pamamagitan ng madamdaming pagpapahayag. Kung historikal ang pagbabatayan, ipinahahayag ng mga Hapon na ang Manyoshu ang simula ng panitikan nilang nakasulat na matatawag nilang sariling-sarili nila. Maikling awitin ang ibig sabihin ng tangka na puno ng damdamin. Bawat tangka ay nagpapahayag ng emosyon o kaisipan. Karaniwang paksa naman nito ang pagbabago, pag-iisa o pag-ibig. 31 ang tiyak na bilang ng pantig na may 5 taludtod ang tradisyonal na tangka. 3 sa mga taludtod ay may tig-7 bilang ng pantig, samantalang tig-5 pantig naman ang 2 taludtod. Nagiging daan ng tangka upang magpayag ng damdamin sa isa't isa ang 2 nagmamahalan. Ginagamit din sa paglalaro ng aristocrats ang tangka, kung saan lilikha ng 3 taludtod at tudugtungan naman ng ibang tao ng 2 taludtod upang mabuo ang isang tangka. Noong ika-15 siglo, isinilang ang bagong anyo ng pagbuo ng tula ng mga Hapon. Ito ay tinawag na haiku. Noong panahon ng pananakop ng mga Hapon sa Pilipinas, lumaganap ng lubos ang haiku. Binubuo ng 17 pantig na nahahati sa 3 taludturan. Ang pinakamahalaga sa haiku ay ang pagbigkas ng taludtod na may wastong antala o paghinto. Kiro ang tawag dito, sa Ingles ay cutting. Kereji naman ang salitang paghihintuan o cutting word. Ito ay kadalasang matatagpuan sa dulo ng isa sa huling 3 parirala ng bawat berso. Ang mga salita na ginagamit ay maaaring sagisag ng isang kaisipan. Halimbawa, ang salitang kawazu ay palaka na nagpapahiwatig ng tagsibol. Ang siguri naman ay unang ulan sa pagsisimula ng taglamig. Mahalagang maunawaan ng babasa ng haiku at tangka
ang kultura at paniniwala ng mga Hapon upang lubos na mahalaw sa mensaheng nakapaloob sa tula. Paano nga ba ang estilo ng pagkakasulat ng tangka at haiku? Tangka, may ikling awitin ang tangka na binubuo ng 31 pantig na may 5 taludtod. Karaniwang hati ng pantig sa mga taludtod ay 7, 7, 7, 5, 5 o kaya naman ay 5, 7, 5, 7, 7 o maaaring magkapalit-palit din na ang kabuang pantig ay 31 pantig pa rin. Karaniwang paksa ng tangka ay pagbabago, pag-ibig at pag-iisa. Ito ay tulang nagpapahayag ng masidhing damdamin. Ano naman ang estilo ng pagkakasulat ng haiku? Ang haiku ay mas pinaikli pa sa tangka. May 17 bilang ang pantig na may 3 taludtod. Maaari na ang hati ng pantig sa mga taludtod ay 5, 7, 5 o maaaring magkapalit-palit din na ang kabuoang pantig ay 17 pa rin. Ang paksang ginagamit naman sa haiku ay tungkol sa kalikasan at pag-ibig. Tulad ng tangka, ito ay tula na nagpapahayag din ng masidhing damdamin. Ang ating reflektibong tanong, ito ay napakahalaga mga mag-aral, kaya inyo itong sagutan. Paano nakatutulong ang tangka at haiku sa pagpapakilala ng kultura ng bansang pinagmulan nito? Ito po ay bibigyan natin ng 5 puntos. Para sa ating pagyamanin, pagtapat-tapatin ang gamit ang guhit at hanapin sa hanay ba ang tinutukoy na mga pahayag sa hanay A. Una, ang kagubatan dapat ay protektahan. Dapat ingatan, di binabaliwala. Ito'y ating tahanan. So hahanapin yung mga mag-aral sa hanay ba ang tamang kasagutan. Ikalawa, ang kalikasan, ating pahalagahan para sa atin. At ikatlo, dalagay nahihiya, mukha'y di ipakita, nagtatago sa madla, sa hipo ay umalma. So para mas madali ninyong makuha ang kasagutan, maaari niyong bilangin ang bawat pantig ng bawat taludtod. Ika-4, ang karaniwang paksa ng haiku. At ika-5, ang kawazo ay simbolo ng nalalapit na patlang. Para sa gawain 2, piliin sa kahon ang mensahe ng bersong kuyonon. Isulat sa patlang bago ang bilang ang iyong kasagutan. So maaari kayong magtanong sa inyong mga kasama dyan sa inyong bahay na alam ang salitang ang wikang kuyonon. So ang ating pagpipilian, lakwatsero, nililigawan, mahinhin, makulit. Una, duto sa amin sa tukadan, may bata nga nandarig sa agdan. Para sa ating reflektibong tanong na kailangan niyong sagutan, anong damdamin ang nangingibabaw sa ilang halimbawa ng tangka at haiku na tinalakay? Ganito rin ba ang inyong nararamdaman? Bakit? So ipaliwanag lamang yan mga mag-aral at bibigyan kayo ng 5 puntos. Para sa bahaging ang aking natutuhan, so isulat lamang ang tamang sagot sa patlang at isulat sa inyong sagutang papel. Dudugtungan ko, parihong anyo ng tula ang tangka at haiku ng mga Japanese. Maikling awitin ang una, patlang, na binubuo ng 31 pantig na may 5, number 2, patlang. Karaniwang hati ng pantig sa mga taludtod ay 7, 7, 7, 5, 5, 5, 7, 5, 7, 7 o maaaring magkapalit-palit din na ang kabuuan ng pantig ay 31 pantig pa rin. Samantala, ang ikatlo, patlang ay mas pinaikli pa sa tangka. May 17 bilang ang pantig na may 3 taludtod. Maaring ang hati ng pantig sa mga taludtod ay 5, 7, 5 o
o maaring magkapalit-palit din na ang kabuuan ng pantig ay 17 pa rin. Karaniwang paksa ng tanka ay pagbabago. Pang-apat, patlang at pag-iisa. Ang paksang ginagamit naman sa haiku ay tungkol sa panglima, patlang at pag-ibig. Kunan lamang ang mga patlang ng tamang kasagutan. Para sa bahaging tayahin, marami kang nalaman tungkol sa kasaysayan at pagkakabuo ng tanka at haiku. Kaya makakaya mo nang sagutin ang pagsusulit. Unawain mo ang mga katanungan at isulat ang titik ng tamang sagot na tinutukoy sa bawat item bago ang bilang sa iyong sagutang papel. Una, ito ay pinaikling tula na binubuo ng 3 taludtod ng mga Hapon. A. Tanaga, B. Berso, C. Haiku, D. Wala sa nabanggit. Titik lamang ang isulat. Ang tamang sagot ay titik C. Haiku. Ikalawa, ang isang tanka ay binubuo ng ilang taludtod. A. 5, B. 6, C. 4, D. 7. Ang tamang sagot ay, magaling. Titik A. 5. Ikatlo, alin sa mga sumusunod ang hindi totoong pahayag tungkol sa tanka? A. Ito ay may 17 pantig sa kabuuan. B. Ito ay tulang ginawa ng manunulat noong ika-15 siglo. D. Ito ay may 5 taludtod. C. Ito ay kasama rin sa manyosyo o sa collection of 10,000 leaves. Ang tamang sagot ay, magaling. Titik A. Number 4. Ito naman ay anyo ng tula ng mga Hapon na ginagamit sa paglalaro ng mga aristocrats. A. Tanaga, B. Haiku, C. Tanka, D. Wala sa nabanggit. Ang tamang sagot ay, magaling. Titik C. Ang tanka. Ikalima, ang bagong anyo ng tula ng mga Hapon ay isinilang noong patlang. A. ika-5 siglo, B. ika-15 siglo, C. ika-10 siglo, D. ika-8 siglo. Ang tamang sagot ay tama. Titik B. Ika-15 siglo. Para naman sa ating panuto, basahin at unawaing mabuti ang sumusunod na mga pahayag. Piliin ang tamang sagot sa kahon at isulat sa patlang bago ang bilang. Okay, so nasa kahon ang ating pagpipilian. Meron tayong Sheguri, Tagsibol, Kana, Kereji, at Manyosyo. Pang-anim, ito ay salitang paghihintuan o cutting words. Ito ay kadalasang matutugpuan sa dulo ng isa sa huling 3 parala ng bawat berso. Ano ito? Paksulat sa inyong sagutang papel. Ang tamang sagot ay Kereji. Para sa ika-7 bilang, ang kawaso o palaka sa Hapon ay nagpapahiwatig ng magaling. Ang tamang sagot ay tagsibol. Ikawalo, ang patlang, ang punimikong karakter ng ibig sabihin ay hiram na mga pangalan. Ano ito? Tamang sagot ay kana. Siyam, patlang ay sumisimbolo sa unang ulan sa pagsisimula ng taglamig. Tamang sagot ay Shigure. At ika-10, ang pinakaunang tanka ay kasama sa kalipunan ng mga tulang kaya tawag na patlang. Tamang sagot ay magaling, Manyosyo. Ito ang ating susi sa pagwawasto sa bahaging tayahin.